Ayan, good morning mga inday. Ayan, good morning, good morning, good morning. Ito po yung araw-araw namin ginagawa ni Grandpa. Ayan, ganito yung buhay namin mga OFW dito sa Hong Kong. Araw-araw kami naglalakad, mamalengke, magluluto. Ganyan ang buhay namin. Doon sa may mga bata, maghatid sundo. Ako naman po, ang alaga ko po ay Grandpa. So, ganito kami araw-araw. Kaya doon sa mga inday natin na gusto mag-abroad, kailangan maging handa po kayo sa inyong mga emotion, sa inyong mga damdamin. Dahil mapapalayo tayo sa ating pamilya, lalo na dun sa may mga maliliit pang anak na pupunta ng abroad. Kailangan pong tibayan po natin ang ating mga kalooban, ating mga damdamin. At mabuti nga po ngayon ay may mga cellphone video call na ganito. Kahit paano maibsan ng konti ang ating mga kalungkutan, maibsan ang ating mga pag-aalala, kahit pa paano makakausap natin ang ating pamilya. Yan. Dito kami, papasok kami sa palengke ng Taiwan. Bibili kami ng isda. Yan, malilibang tayo sa pamamagitan ng pamimili. Paglalakad natin. Ayan. Ganito yung buhay ng mga OFW dito. Baka sa isip ng ating mga pamilya sa Pilipinas ay madali lang yung trabaho natin. Hindi po madali ang trabaho ng mga OFW kasi lalo na pag yung ang amo mo ay hindi marunong mag-English, napakahirap ng sitwasyon pag ang amo ay hindi marunong mag-English. Kung magbibili si yan pa ng hindi ko alam ano bibili niya, hipon. Ayan, si hipon na naman kami. Kagabi hipon pa lang kami. Ngayon hipon na naman natin. Tingin tayo ng isda kung may isda tayong mabibili. Ayan. Kikipagsiksikan tayo kung may mabibili tayo. Kung may mabibili tayo. Isda. Ayan. Grabe, ang daming tao sa palengke. Hanglaya yan. Nakabili din kami ng yellow fish. Hai bên đồ à? Sao mai mẹ? Xuân nhau mai mới vậy vậy? Ayan. Ganito kahirap yung aming mga ginagawa na mga OFW sa abroad. Pag mamamalengke ka, nakalista. Kailangan may listahan ka para alam mo mag-budget. Yung mag-budget ka lang, mahirap na.
Diba mga Inday? Yung mag-budget ka lang sa iyong mga lulutuin. Tikin tayo dito sa kabila. Ay, may bangus. Ang lagi. Ganito. Ako noon, yung unang abroad ko nga, yun nga, nabanggit ko sa inyo, yung unang abroad ko sa Malaysia. 3 years ako doon. Pagkatapos ng 3 years sa Malaysia, pumunta, nag-apply ako sa Taiwan. 3 years din ako sa Taiwan. Sa awa ng Diyos mga Inday, hindi ako nahirapan mag-apply sa abroad. Kahit nung papunta ko ng Malaysia, pagpunta ko ng agency, agad-agad nagkaroon ako ng amo. But then nung sa Malaysia, ano lang ako, 6 months lang ako sa una kong amo. Nag-change employer ako kasi sobrang hirap ng trabaho ko. Up and down yung bahay. 4 ang kwarto. Sa taas, 2 sa baba. Tapos may 2 sasakyan. May garden pa. Nag-iisa ako, tapos may 2 bata inaalagaan. Tapos yung amo ko ay stay in. Ang babae, amo kong babae. Kaya sobrang napakahirap po ng sitwasyon. Yun nga sa Taiwan, naka 3 years din ako. Nag-apply ako ng Taiwan na ano lang, pag-apply ko ngayon, kinabukasan may amo na din ako. Tapos pinag-report na ako kaagad. After 1 week, ayun na, may visa na ako, interview, medical na ako, ganun, lahat. After 2 weeks, nakaalis na ako. Mula ng pag-uwi ko galing Malaysia, papuntang Taiwan, 2 weeks lang ako sa Pilipinas, nakaalis na ako. Sinuswerte din ako sa abroad, kaso nga lang doon sa unang abroad ko pa ng Malaysia, talagang napakahirap lang kasi tsaka yung amo ko sobrang maselan, ganun. Sa Taiwan okay naman ako doon, naka 3 years ako. Tapos nung pagkatapos ko sa Taiwan, ayan na, dito na ako sa Hong Kong, nag-apply na ako. 3 years din ako sa Taiwan. Dito na rin ako sa Hong Kong. So ngayon nasa na ako, 24 years na ako dito sa Hong Kong. Dito ko na ginugol ang buhay ko sa Hong Kong, sa pag-abroad, hanggang sa napatapos ko po ang 2 ko pong anak. Siyempre may mga struggles tayo na dumadating sa buhay. Andyan yung nagkasakit yung parents ko, nawala. Alam mo yun, tapos sabay ng mga estudyante, ng anak ko, estudyante ng mga kapatid ko, ay paaral ko po sila. Yun, kaya, ayun. Talagang mahirap ang buhay. Kasi, kumbaga ako lang po yung nagsusuporta sa financial. Although nandyan ang mga kapatid ko, kahit pag kung ano man ang sinasabi ko at iuutos pa kasi ko sa kanila, sinusunod naman nila. Kasi nga, mahirap kumilos mga Inday kung wala kang financial, diba? Kung wala kang pera. Kaya, ayun. Hanggang dito na lang po ang aking kwento ng buhay OFW, ang journey ng buhay ko as an OFW. Ayan, mag-ingat po tayong lahat. God bless and maraming salamat sa patuloy na panonood ninyo ng aking mga videos. God bless us all. Please like, share, and subscribe po sa aking channel, Inday OFW at Inday OFW. God bless us all. In Jesus' name, amen.